kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 7, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Sunrise, Somerset Central Salcedo, sa may HV de la Costa, Bel Air, Makati. At dadalhin po natin yan sa may V Zamora Street, Bangkal, Makati. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan at po na pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Combat inflation even further. How do we address the issue of unemployment? How do we address this issue of currency devaluation that we're experiencing at the moment? So, kasi, economy and politics, they're always connected, Whenever we see that there's a great deal of political instability, it definitely is being reflected in the economic trajectory of the country. And this is exactly what we're seeing right now. So I think on one end, kinakailangan talaga ng Pangulo to really work double time in trying to address these issues. Pero kasabay nito kasi yung lumalala rin na issue ng kahirapan at saka yung kawalan ng mga basic social services, kagaya nga nitong PhilHealth funds, na lumalabas ngayon at hindi ng Supreme Court na kailangan na talagang maibalik from the National Treasury. And this is something that the people really do not like, because they really feel the servisyo na para sa kanila ay kinukuha ng gobyerno. And this is something that will further pwede pa itong habulin ng Pangulo. Okay po. Dr. Len, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Till next time po ulit, maraming salamat po. No worries. Maraming salamat po. Good morning. Dr. Len Calidong, Political Analyst at Faculty mula po sa Department of Political Science at Graduate School ng University of Santo Tomas. Oras natin 7:03, susunod na Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. Atin sa Mansyat Malupin, kapuso nyo, Sarap ba? Mapamatabang. Masarap. walang pinoprotektahan, serbisyong totoo naman, walang may paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Ay, maglakot. Totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo. Umabot sa binti ang baha na naranasan kaya naglagay na ng lubid para mahawakan ng mga residente habang tumatawid. Talaga yung pag naaabot yung tubig talagang maraming gamit namin dinadala doon. Tapos yung mga pamilya ko kuman sa vacation Mabilis po yung bukso ng tubig. Importante lang naman po yung buhay. Kailangan natin lumikas kesa maiwan natin yung mga gamit dito. Wala naman, makikita pa naman yun. Catch basin kasi nasa baba siya at saka napapalibutan po siya ng mga creeks at saka meron pong malaking ilog. So parang nagsasalubong po yung dalawang creek at saka yung ilog. Yan ang hiling ng ilang apektadong residente at ni Maria Josefina Core, pinuno ng General MacArthur Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan naman ng Llorente, 5 barangay ang binaha, kabilang ang malaking bahagi ng barangay Antipolo kung saan umapaw ang ilog. Hirap ang pagtaglan kasi sabay sa pag high tide mabilis yung tubig. Pag humuhupa na kaagad. Ng apektadong residente sa Borongan City, malakas na buhos ng ulan din ang naranasan. Inihanda naman ang mga search and rescue equipment pati ang relief goods na ipamamahagi sa mga residente na posibleng maapektuhan. Kabilan po namin sa mga kabarangay namin dyan na kung ano po yung pinag-uutos ng mga barangay officials, so yung authority, sundin po yung utos para maging safe lang po tayo. Si Aldrin Abunda
pinuno ng Research and Planning Section ng Borongan City DRRMO. Ramdam din ang epekto ng bagyong Wilma sa iba pang bahagi ng Visayas. Sa Naval sa Biliran, muntik nang mahulog sa ilog ang isang kotse, kaya pinagtulungang iangat ito. Ligtas naman ang driver na sinabing nahirapan siyang makita ang daan at magmaneho sa madulas na kalsada dahil sa malakas na ulan. Sa Balamban sa Cebu, malakas din ang ulang naranasan at nagkalat pa ang mga bato sa kalsada kasunod ng pagguho ng lupa. Masamang panahon din ang naranasan sa Bicol Region, gaya po sa Legazpi City sa Albay, kung saan pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada dahil sa baha at road construction. Sa Gatchitoren sa Camarines Sur, hindi naman nadaanan ng mga maliliit na sasakyan ang binahang kalsada. Samantala, sa Tawi-Tawi, malakas na ulan at hangin din ang nanalasa gaya sa bayan ng Paglima, Sugala at sa kabiserang Agnaw, saan niligas ang ilang residente. Target ng Office of Civil Defense o OCD Region 8 ang zero casualty o walang masawi sa pananalasa ng bagyong Wilma. Ayon kay Ray Gozon, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Region 8, aabot sa mahigit 29,000 pamilya ang apektado ng bagyo mula sa 122 barangay sa rehiyon. Mahigit 3,000 pamilya o mahigit 9,000 individual ang ililikas bilang mag-iingat sa bagyo. Pero mula nang mag-landfall kagabi, maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan lang ang naranasan sa ilang lugar sa Eastern Visayas at nakapagtalalan ng bahagyang pagbaha sa ilang lugar. Nasa red alert status na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay sa bagyong Wilma. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Edwin Doblao, nakatutok sila para patuloy na makapaghatid ng kinakailangan na tulong sa mga residente na apektado ng bagyo. Sapat niya family food packs, ready-to-eat food boxes, at iba pang kinakailangan relief items. Sa ngayon, mayroon ng 2.2 billion pesos na halaga ng relief stockpile at standby funds ang kagawaran. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 8 individual matapos silang maipit sa matinding pagbaha sa kanilang mga tirahan sa Surigao City sa Surigao del Norte. Sa tulong ng PCG at City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na nailipat ang mga nasa residente sa evacuation area sa kanilang barangay. Kasabay nito, nanawagan ng PCG sa mga residente sa mga binahang lugar na lumikas para manatiling ligtas at maiwasan ang anumang insidente. Samantala, nailigtas din ang 5 taong sakay ng bangkang halos lumubog na sa Santa Fe sa Cebu. Nangyari ang insidente malapit sa Ilantagaan Island sa kasagsagan ng bagyong Wilma. Naghahatid umano sila ng essential goods ng abutan ng malalakas na alon at masamang panahon sa paligid ng barangay Okoy bago sila narespondehan. Babala naman ang PCG sa mga residente sa coastal areas, mga mangingisda at small boat operator. Huwag munang pumalaot habang nakararanas ng masamang panahon. Mahigit 10,700 na individual ang stranded ngayon sa 89 na pantalan sa iba't ibang rehiyon dahil sa bagyong Wilma. Sa pinakahuling ulat mula sa Philippine Coast Guard, halos 3,400 na rolling cargos din ang stranded ngayon sa iba't ibang pantalan. Kaya hindi na mahigit 100 barko at 38 motorbangka. Mahigit 200 sasakyang pandagat din ang nakikisilong muna sa ilang pantalan dahil sa masamang panahon. Ayon sa PCG, pinakamarami ang stranded sa mga pantalan sa Bicol Region na aabot sa halos 5,000 individual at mahigit 1,400 na sasakyang pandagat. Ito ang Super Balita sa Umaga. Samantala, sa oras natin alas 7:14 ng umaga, balita muna tayo sa labas ng Impilan. Operasyon ng Calpayo at Balogan Airports na nanatiling normal sa kabila ng epekto ng bagyong Wilma. Detalye mula kay Ivan de la Cruz. Mau. Nanatiling normal ang operasyon ng Calpayo Airport sa dalawang kinasama matapos sa pagdarat bagyong Wilma. Batay sa naman sa situational report ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, maayos at serviceable ang terminal ang lahat ng airport facilities. Walang naitalagang pagkawalan o airpay o komunikasyon at walang pinsalang natukoy sa loob ng paliparan. Dahil dito, normal ang airport operation at hindi na apektuhan ang flight schedule. Samantala, nananatiling operational din ang Balogan Airport
Ayon sa ulat, walang napinsala pasilidad at normal ang supply ng kuryente ng Inland West Coast at runway markers lamang ang pagdaman na sinali bilang pag-iingat sa masamang panahon. Dahil pa man kahit operation na napaliparan, wala mo ng flight na nakatakda ngayong na umaga. Patuloy na nakabantay ang airport authorities upang patiyak ang kaligtasan ng pasahero sa gitna ng epekto ng bagyo. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, siya may samarang yung DCWD na pagtulong. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. May dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control project. Sa ulat ng GMA Integrated News, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court ihahain ang mga kaso sa mga susunod na araw. Walang ibinigay na pangalan si Remulla pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilan na makalabas ng bansa ang isang senador. Ayon naman kay Soto, hindi pa niya natatanggap ang sulat ni Remulla. Hindi rin niya Ito po. required na kumuha ng travel authority ang isang sektor kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa panuntunan ng Senado, official travel lang ang kailangan ng approval ng Senate President. Doon yun, di ba? Ipatras ko man para hindi kayo meron. Walang Walang problema dyan pagpatras. Wala namang kasalubong eh. Nag-resign si Calatrava bilang Kasi kung Undersecretary iikot pa tayo, sa layo Office pa of the Presidential Assistant for the Visayas na ibinawit din ang mga diskaya sa pagsubra ng kickback sa mga flood control project. Sinusubukan pa ng GMA Integrated diba? News na makuha ang panig ni Calatrava. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Diba? Ingat ma'am, God bless po. Double check ang mga gamit ha. Kanina may nakaiwan na cellphone. Buti na lang, hindi pa naibalik mo naman din agad. kasi po, ingat po ha. Oras po natin, alas 7:17 ng umaga, labanan ng fake news. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po?